Mabigat ito eh. Yung allegations can severely damage the credibility and legitimacy of the president. Nais ng co-convener ng Marcos Resign Movement na si Vivian Velez na seryosohin ang alegasyon na umunoy paggamit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng ilegal na droga. Kasunod na rin ito ng PDEA leaks kung saan kabilang ang pangalan ng Pangulo sa mga target ng pre-operation reports. Ani Velez, mukhang nagiging normal na lamang ngayon ang pagtawag kay BBM ng bangag. Hindi ko maintindihan kasi parang nasasanay na tayo na naririnig natin, especially when the First Lady came out with the interview saying bangag, bangag, bangag. So parang nagiging chant na lang siya, no? So, mahirap yon. Yung allegation na yon, we have to take that seriously. Kasi alam naman natin, ang drug addiction can impair decision-making, diba, abilities. And it compromises yung ating national security. Nauna nang tinawag na bangag si Marcos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang prayer rally sa Davao City, bagay na hindi direktang sinagot ng una. Kaugnay naman sa pagkakasabat ng ilegal na droga sa Batangas, sinabi ni Velez na hindi masisisi ang publiko kung magkakaroon ng pagdududa sa pagkakasabat nito at pagliit sa halaga ng nasabat. Mula sa naunang pahayag, naaabot ito ng 13.3 billion pesos. Bakit hindi naniniwala ang mga tao na merong ganong pangyayari, no, sa Batangas? Bakit hindi siya pinapaniwalaan? Eh kasi nga, he is alleged to be a drug user. So, paano nga, nasa ng credibility doon, hindi ba? So, nung nilabas nila yon, nakita mo yung response ng mga tao na talagang hindi kami naniniwala dyan, you know? So nawawala ng credibility yung office, di ba? Maliban dito, bilang magulang anya, nakakabahala ang paglaganap muli ng ilegal na droga sa mga komunidad.